It's me Mark and I'm your travel guide here dito sa Japan. For today's video, nandito ako ngayon sa Shinkansen dito sa Tokyo Station. So ngayon papunta ako sa Osaka naman. Tapos na ako dito sa Tokyo at sobrang na-enjoy ko dito sa Tokyo. Kaya ngayon, samahan niyo ako at pumunta tayo sa Osaka. So etong nakikita natin ngayon ay ang Shinkansen kung saan sasakay ako ng Shinkansen train papuntang Osaka. So ang biyahe ko papuntang Osaka ay umaabot ng mga 3.5 hours from Tokyo Station going to Osaka Station. Mabilis lang naman siya and sobrang komportable niya. Kung makikita ninyo, napakaluwag ng legroom at kumain din ako dito sa loob ng unagi and with rice. So nagustuhan ko naman siya, medyo naumay lang ako ng konti at nakatulog din ako dito sa loob ng Shinkansen. Sobrang komportable niya at sobrang bilis pa ng biyahe. Kaya kung pupunta kayo ng Osaka, mag-Shinkansen na rin kayo. Hello everyone, it's me Mark and I'm your travel guide here in Osaka. So ngayon nandito na ako sa Osaka ngayon and naglalakad na ako going to my hotel. So from Tokyo, nag-Shinkansen ako. Then going here sa Osaka. Mabilis lang yung biyahe, 2.5 hours lang naman. And then, nakakain at nakatulog naman ako sa tren. Sobrang komportable ng tren. Tsaka, hindi ka mapapagod sa biyahe. Mas okay pa sumakay ng tren kesa sa eroplano. Kasi sa eroplano, sakit sa puwet. Tapos yung legroom sobrang liit. Stoplight lang. So, ayun nga, katulad ng sabi ko before, dito sa Japan, kahit may mga pasaway din talaga na kahit naka-stop, tatawid. Pero okay lang yun. Lalo, mas malala pa nga sa Pilipinas, di ba? Hindi talaga mawawala yun, guys. Yan. So, medyo malayo lang yung nilalakad ko dahil hindi ko na ma-figure out yung next train. Kaya, meron naman option din na lakarin. Malapit lang naman mga 14 minutes na lakad. Pero syempre may mga bagahe kasi ako. Kaya medyo mahirap siya. Medyo maingay lang guys kasi nasa kalsada pa ako. So nagstay ako sa Apa Hotel. May mga branches kasi sila. Nakalimutan ko yung branch na binook ko. Tsaka yung dinner ko kanina sa Shinkansen, bumili ako ng bento. So yung bento box na inano ko is yung unagi. Tapos may rice siya. Masarap siya guys, pero hindi ko siya naubos kasi sobrang dami niya. Tsaka parang medyo naumay ako. Yan, may mga nakakasalubong tayong mga nagbabike. Kasi nandito nga ako sa sidewalk. So, kapag ka naglalakad ka, hindi mo rin nakikita yung nasa likuran mo kung may paparating na bike. Unless lilingon ka sa likuran mo. So, bukas excited ako. Ingaya. So, bukas excited ako dahil pupunta tayo ng Kyoto. So, explore natin yung Kyoto the whole day tomorrow. Samahan nyo ako guys para explore ang Kyoto. So ngayon guys, nandito na tayo sa Osaka. Kararating ko lang and ayun, sobrang nakakaaliw and ang ganda dito sa Osaka guys. And by the way, nandito na ako ngayon sa hotel ko dito sa Apa Hotel. Nakalimutan ko lang yung branch pero ang branch nito is Apa Hotel Namba Minami Ebisu-cho Eki. Di ba ang haba? Ulitin ko. Apa Hotel Namba Minami Ebisu-cho Eki. So yun, i-book nyo to guys kapag gusto nyo pumunta dito. And then mura lang siya. Sa 4 days ko, parang around 2.5 lang siya. Parang ganun. 2.5 per night. And
sulit nito guys kasi maganda yung kwarto. So, mag-room tour tayo ngayon. Pakita ko sa inyo yung worth 2.5. Ang alam ko 2.5 kasi parang yung 10 days na binayaran ko is 10,000 pesos na yun. Ay, sorry. Sa 4 days na binook ko, 10,000 lang yung presyo niya. Kaya kaya parang 2.5 per night. So sobrang sulit na to, guys. And then meron din siyang pay later sa Agoda. So kung inaayos niyo yung kung tamang pag-budget ninyo sa credit card or gusto niyo nang bayaran agad, pwede naman, may mga options tayo sa Agoda. So mag-start tayo muna sa room tour natin. And itong hotel na to, building siya, mataas siya na building. And then, meron ako kaninang nadaanan na isa pang hotel. APA Hotel din, pero ibang branch naman yun. So, may mga iba't ibang branches sila dito sa Japan. Sa Sapporo din, nakakita din ako ng ilang APA Hotel. Kahit din sa Tokyo, nakakita din ako ng APA Hotel doon. So, yun. Mag-room tour lang tayo, guys, habang hindi ko pa nagagalaw tong room. Hindi pa siya makalat. So, simulan natin dito sa door. So guys, ito yung door niya. So kung makikita ninyo, may double lock naman siya. So sobrang safe naman tayo dito. Ayan, nilock ko pa yung isa. Then, lalagay nyo lang dito yung key card na isa para sa kuryente. And then, pagpasok ninyo, maliit lang siya guys. So dito lang yung shoes. Lagay ko lang dyan yung shoes ko. Then yung luggage. Ayun lang yung luggage ko. Isa pa lang yung luggage ko. Pero itong luggage daw is ilagay daw sa ilalim ng kama. So mamaya ilalagay ko na sa ilalim ng kama. Then yung mga ilang gamit ko rin dyan. Then may chinelas din sila. Etong may chinelas din na isa. Siguro pag lalabas ka. Trash can meron din. And then may mirror din dito guys. So yan. May mirror dyan. Hindi ko lang alam kung ano ba to. Hindi naman siya nabubuksan, hindi rin naman siya double door. Siguro design lang siya na parang pintuan. No? So, yan. Then, eto na yung kama natin. So, yan. Malaki yung kama niya, guys. And, malinis. Sobrang linis niya. In fairness naman, maayos. And then, wala naman ako nakikitang kahit anong dumi. And then, 4 yung unan. Yun yung gusto ko kasi ako gusto ko maraming unan. Dun sa last hotel na tinuluyan ko sa Tokyo, iisa lang yung unan dun, which is hindi ako sanay. Then, eto may mga controllers tayo dito. May mga saksakan tayo dyan. Then, eto yata yung for the air condition. So, yan. Buksan natin. Pwede rin siyang painitin kasi may heater din naman yan. Then, volume. Hindi yata to volume. Hindi ko alam. Sa ilaw pala. Entrance, bathroom, ceiling, desk. Diba? Pinatay ko na lahat. Then, meron tayong mga charger dito. 3. Yan. And then, i-check natin yung view sa labas. Ayan. Oh. Akala ko Shinkansen, hindi pala. Para lang siyang tulay. Then may Yoshinoya sa baba. 24 hours kaya itong Yoshinoya nila. So yun nga, may Yoshinoya doon. Then, yan mga buildings, ganun. Tsaka may parang apartment doon. Naalala niyo sa Alice in Borderland. Parang, ay hindi, meron pang isa akong napanood. Yung parang zombie. Parang ganyan yung mga, tsaka kahit sa Alice in Borderland din. Parang ganun yung mga type ng apartment nila. And ang maganda dito, ayan ang TV. Malaki yung TV nila, guys. Ayan, sobrang laki ng TV. And then, yung TV dyan, makikita nyo rin yung Wi-Fi password. Nakapost na dyan yung Wi-Fi password. And then, next naman, itong CR. So, itong CR nila, ayan, nakapatay nga lang yung ilaw. So, ito yung CR nila. Usually, ganito talaga yung CR nila kahit sa ibang hotel. Dun sa hotel na natuluyan ko sa Sapporo, parang same lang din sila ng design. May mirror, may mga toiletries, towels, and then bathtub na maliit lang naman. And then shower, hot and cold shower. Dun sa isa kong natuluyan sa Narita, yung water nila doon sa faucet is drinking water. Pero hindi ko ininom kasi hindi ako sanay. Then, ito yung high-tech nilang toilet bowl, 'di ba?
nakakaaliw yan kasi heated yung pinakaupuan mo, heated siya, so hindi siya malamig pag inupuan mo. Minsan kasi ang lamig. Tapos ito yung controller niya, stop, oscillate. Ito yata yung para sa panlinis ng ito naman para sa pambabae yata. Then may pressure dito. Then ito controller, hindi ko na alam kung para saan yan. And then dito sa Japan, kadalasan na natuluyan ko na hotel. And yung mga napasukan ko na mga CR, bawal daw, may mga signs na huwag tatayo pag iihi. So, dapat nakaupo ka. And then, bago ka umupo, meron dispenser na kukuhanan ka. May tissue, then i-spray, pipindutin mo yung dispenser para sa pan-disinfect, saka pupunasan yung bowl nila bago ka umupo. So, ayaw nila na nakatayo. And then, meron din akong napanood na vlog. Ang sabi nila, usually daw ang mga lalaki dito sa Japan, pag walang urinal sa mga CR, talagang upo ang pag-ihi nila. So, medyo nasanay na rin ako umupo ng umiihi. And then, yun, kailangan lang talaga i-disinfect parate. And then, syempre, meron din tayong mirror dito ulit, and then table. Ayan. So, makikita ninyo. May ref din tayo, guys. And then, meron din tayong kettle dito na pampainit ng water and phone. So, yun lang naman. Nating special lang naman dito sa sa room natin. Then, may mga shower gels na din. Hindi nyo na rin kailangan magdala ng shower gel. Guys, may mga hotel nga pala na nagpo-provide na sila ng nagpo-provide sila ng mga pajama ninyo. So, katulad dun sa 9 Hours Hotel na tinuluyan ko, may kasama na akong pajama. Everyday pinapalitan, everyday bago yon. And then, dun sa hotel ko sa Narita, binigyan din nila ako ng, parang robe or parang bathroom. May tawag doon, nakalimutan ko lang eh. May room tour tayo para doon na yun yung isusuot mo pag matutulog ka. Nakakaaliw lang. Dito, hindi ko nakitaan kung meron ba akong isusuot na pajama. So, yun, gagamitin ko na yung pantulog na dinala ko. At konti lang naman din yung dinala kong pantulog, guys. Dapat na hindi na ako nagdala eh. And then, syempre, konting story time lang din. Dun sa, yung pagpunta ko dito sa Osaka, sobrang smooth ng pagpunta ko dito. Sobrang gaan ang pakiramdam sa Shinkansen na sinakyan ko. Sa Shinkansen kasi, mabilis lang siya, like 2.5 hours lang ang biyahe ko. So, umalis kami ng 7:33, dumating kami dito ng, anong oras ba? Hindi ko matandaan. 10:33, tama ba? 8. Parang mga ganon. Mga 3 oras yung biyahe. And then, 2 klase nga pala. Actually, 3 klase ang train na papunta dito sa Osaka. Meron Nozomi at saka meron Hikari. Meron pang isa. So, yun, ano bang mga pagkakaiba nila? Sa Nozomi, yun yung pinakamabilis. Actually, same train lang naman talaga sila. Pero mas mabilis siya dahil 4 na stations lang ang hihintuan niya para kumuha ng pasahero at magbaba ng pasahero. Unlike sa Hikari, 7 stations ang bababaan niya para kumuha at magbaba ng pasahero. Kaya sa Hikari ako sumakay kasi pagdating sa JR Pass, ang sakop lang niya is yung Hikari at saka yung isa pa. Nakalimutan ko yung isa pa. Yung isa pa mas mabagal yon kasi lahat ng stations ay dadaanan niya. Sobrang tagal nun, guys. Tsaka nakakapagod at nakakahilo yon dahil pahinto-hinto yung tren mo, 'di ba? Unlike sa Nozomi and Hikari, mas okay yun kasi may mga specific na lugar lang silang bababaan or magi-stop over. And then kapag sa Hikari naman, yun nga, pagdating sa JR Pass, ang sakop lang niya is yung Hikari.
hindi niya sakop yung Nozomi guys. Pero sa bagong price ng JR Pass, kasama na ang Nozomi pero magdadagdag ka pa ng around 4,000 yen. Kaya hindi ko na rin tinake yung Nozomi kasi magdadagdag pa ako ng 4,000 yen, diba? Huwag na, sayang naman yun. Kaya Hikari na lang kasi parang 30 minutes or 45 minutes lang naman yung difference nila. Kasi sa Nozomi, parang 2 hours and 15 minutes lang biyahe. Unlike sa Hikari, na mga 3 hours ang biyahe. Pero okay na rin yun guys, kesa naman gumastos pa tayo. And sobrang nakatulog din naman ako sa Shinkansen. Nakatulog talaga ako guys. Pagkatapos ko kumain ng bento box ko, natulog na ako agad. And then, bago ako sumakay ng Shinkansen, bumili muna ako ng bento box ko. Yun yung unagi na nakikita ko parate. And then, sa unagi kasi naaalala ko si Ross ng Friends. Kaya, wala lang, natuwa lang ako doon. Kaya, yun yung pinang-dinner ko. By the way guys, medyo na-weirdohan lang din ako dito sa Osaka kasi sa Tokyo, kapag ka nasa escalator ka, pag aakyat ka, dapat sa left side ka. Kung yung aakyat ka lang na nakatayo or nakastay, sa left side ka. At yung mga maglalakad paakyat ng escalator at nagmamadali sa right side, dito baliktad naman. Sa right side ka, parang sa Pilipinas, sa right side ka tatayo, sa left side ka kung magmamadali ka or maglalakad ka. Kaya parang sabi ko, ang gulo naman. Hindi naman siya magulo, pero na-weirdohan lang ako. Sa Sapporo kasi same lang din sila sa Tokyo. Left side ka tatayo, then right side ka maglalakad. And then guys, pagdating ko kasi, ang ginawa ko kasi bago ako mag-team lab, yung mga gamit ko, iniwan ko muna dun sa coin locker sa Tokyo Station. Tapos, nung pabalik ako galing Team Lab, ibang tren yung pinasakay sa akin. Kaya sa ibang exit ako pinadaan at ibang entrance ako pinadaan. Kaya sabi ko, hindi ko na mahanap yung yung coin locker ko. Yung coin locker, malapit lang din siya sa sakayan ng Shinkansen talaga. Kaya alam ko kung may mga palatandaan ako, pero sa iba lang talaga ako idinaan. Kaya ang lawak-lawak pa naman ng sobrang lawak ng Tokyo Station kasi parang yun yung pinaka-main, parang yun kasi yung pinaka-main station niya. Kaya nakakalito talaga. Pero na-figure out ko din sa huli kasi sabi ko, parang nadaanan ko na to kanina. So, sinundan ko lang talaga kasi naging familiar na sa akin yung lugar. Hanggang sa ayun, nakita ko na kung saan talaga ako lagay ng gamit. Kaya, kinuha ko na yung mga gamit ko. Mali ko lang, masyado lang ako maagang kumuha ng gamit kasi bit ko siya the whole time. Then, ang sakit na ng balikat ko, ng katawan ko sa kakadala ng mga bagahe ko. So, ang ginawa ko, kumain muna ako dun sa mga bentahan ng mga bento box para makaupo ako. For 30 minutes lang yun, pero in-extend ko pa ng 15 minutes kasi sobrang pagod na talaga ako para maubos din yung time ko. Then, meron pa ako na-meet ng mga Pilipino doon na galing daw Texas. Kaya, ayun, nakipagkwentuhan lang din sandali. Nagbabakasyon din sila. Tapos, ayun, nung pagkakain ko, kasi parang komportable pa ako. 6:30 pa lang, 7:30 pa lang naman yung tren ko. So, bumili na ako ng bento box. So, nahirapan ako mamili kung ano bang kakainin ko. So, pagtingin ko, magsi-7 na, kaya dun pa rin nagmadali ako kasi hindi ko rin naisip na, shucks, kailangan ko palang hanapin kung saan ako papasok na platform kasi baka mamaya mamali ako or hindi ko mahanap yung platform na pupuntahan ko. Maubusan ako ng time. Pero, na-figure out ko din naman agad-agad. Kasi makikita mo naman dun talaga yung sign na to Shinkansen. So, dun, papasok ka lang dun. And marami siyang platform. Sundan nyo lang yung ticket nyo sa JR Pass nyo. Kung saan kayo sasakay ng tren, kung anong platform. And then, may mga signs din naman dun na post kung saan platform kayo, kung paparating na ba yung tren ninyo. And then, yun nga, sobrang komportable ang tulog ko sa Shinkansen.
As in, sobrang nakatulog talaga ako. Hindi ko nga alam kung naghihilik na ba ako. Kasi may katabi pa akong isa. Pero may pagitan naman kami sa gitna. Kasi nasa tatluhan ako eh. Yung sa gitna, walang nakaupo. Yun dun lang. Then, ang grabe guys. Yung ibang mga kasama ko, feeling ko, nag-work sila sa Tokyo. And then, dito pa sila sa Osaka nakatira. Or somewhere na madadaanan ng Shinkansen na medyo malayo talaga. Grabe yung nila guys, biyahe nila. Pero okay na din yun kasi nga kung sa Pilipinas nga, 'di ba, na-stuck tayo ng traffic ng mga 2 to 3 hours sa EDSA or sa Commonwealth. 'Di ba? Parang ganun lang din. So mag-tren na lang ako, 'di ba? At least doon nakakatulog pa ako. Komportable, hindi katulad kapag nagda-drive ako pa uwi, ay pagod na pagod talaga ako. Or lalo na pag nagko-commute ka lang sa Pilipinas, sobrang mas nakakapagod 'yun. Pero kung dito sa Shinkansen nila, grabe, komportable ka. Mas gugustuhin ko mag-commute kaysa magdala ng sasakyan. And then yun nga guys, marami tayong gagawin bukas. So ang plano ko is pumunta ng Kyoto, then the following day, Osaka tayo the whole day. Then the next day, sa third day natin dito, is mag-Universal Studios tayo. Then, sa fourth day, yun nga, last day na natin yon. Plano ko pa rin bumalik ng Tokyo para sa mga last-minute shopping natin. Excited na rin ako matikman ng mga pagkain dito. Magpo-food trip tayo. And dito, alam ko marami talagang, maraming street food. Marami rin naman sa Tokyo, pero parang mas gusto kong kumain dito. Nakainan ko na din naman yung mga gusto kong kainin sa Tokyo and kahit sa Sapporo. Kaya, itry naman natin dito sa Kyoto and Osaka. Kaya samahan nyo ako guys, na explore itong Osaka and Kyoto. By the way guys, don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel and i-hit nyo lang yung notification bell para mas updated kayo sa ating mga pupuntahan dito sa Osaka and Kyoto. And don't forget guys to follow me on my social media accounts for TikTok and Instagram, Krami Smart. Yun lang guys. Bye!